Welcome to a 1 hour of comedy brought to you by Irap and Friends. So sit back, relax, and enjoy the show, guys. Happy viewing! Anak, totoo bang tatanggalin na sa mga exam ang sagot na all of the above? Opo, balak daw palitan ng sana all! Sa isang magarang museum, masayang tumitingin ng mga sinaunang mga malalaking base ang ating bidang si Erap Estrada. Sa kanyang kalilingon, di sinasadyang natabig ang isang malaking base na tinatantyang nasa mahigit 500 taon na. Oops! Ay, natabig kong base. Naku sir, nabasad niyo po ang malaking base ng Ming Dynasty. Nako, pasensya na miss. Di ko talaga sinasadya. Ilang taon na nga ba ang base na yan? Nasa 500 taon na po ang edad ng base na yan, sir. Ganun ba? Ay, mabuti naman. Kung akala ko ay bago, mabuti naman at luma na pala. Hoy! Saan ka pupunta? Diyan sa gubat, dami ko ng problema, kakasawa na mabuhay. Magpapakagat na lang ako sa ahas. Ha! Bakit magdadala ka pa ng pagkain? Para sa ahas ba yan? Ano ka? Para sa akin ito, Hano. Baka matagalan ako kagatin ng ahas eh. Baka malipasan ako ng gutom. Mga kababayan, handa na ba kayo sa tawa ng bayan? Eto na ang hari ng punchline. Erap Jokes! Bakit walis ting-ting ang ginagamit ng mga witch? Bakit nga ba, Senator Miriam? Kasi kapag vacuum cleaner, mabigat. Anong hayop naman ang walang gilagid? Ano na nga, Erap? Pwede langgam. Ano ang tawag sa Chinese na lumpo? Ano nga ba, Ma'am Miriam? Ano pa? Lumpong Shanghai. Saan ginagawa ang mga uling? Saan nga ba, Ma'am Miriam? Sa call center. Ano hayop ang hindi baduy? Ano, Senator Bato? Ano pa nga ba kung hindi ang oso? Anong hayop ang puno ng hangin? Ano yun, Erap? Walang iba kung hindi ang lobo. Ano ang sabi ng kulangot sa sipon? Ano yan, Ira? Ang sabi ng kulangot, manigas ka dyan. Anong hayop ang mandaraya? Ano, Senator Bato? Ano pa kung hindi? Cheetah. Anong oras dapat magpunta sa dentista? Ano na nga ba, Era? Ano pa kundi, tooth hurting. Anong uri ng butiki ang kalaban ni Panday? Ano, Senator Miriam? Lizardo. O bakit na late ka na naman, Junior? Naulan po kasi ng 500 piso yung lalaki eh. Tinulungan mo ba siyang maghanap? Hindi po. Ha? Ano ang ginawa mo at na-late ka? Di tinapakan ko po yung 500 hanggang makaalis siya. Hoy Manny, as usual, late ka na naman.
Before you sit down, use anyhow and anyone in a sentence. Very easy naman yan, ma'am. Etong sentence. Hoy, Pedro! Bakit mo kinain ng enhaw na manok na anyone ko dyan sa mesa para kay Jenke? Wow! Napakagaganda naman po ng nahuhukay ninyong mga base dyan. Lumang-luma na po sigurado ang mga iyan, ano po? Oo, katunayan. Nasa 1,500 at 3 taon na ang mga ito. Talaga po? Ang galing naman. Paano po natukoy ang eksaktong taon ng mga iyan? Kasi natuklasan nila noon na ang mga ito ay nasa 1,500 taon na. Sinabi nila yon 3 taon na ang nakalilipas, o di ba? Isang pares na magsyota ang dinagkita ng ilang buwan. Then, isa ng araw nag-meet sila at ang unang tanong ng girl sa boy. Tony, mahal mo pa ba ako? Di agad nakasagot ang boy. Ang ginawa niya, kinuha niya ang kamay ng girl, sabay itinapat sa kanyang dibdib. At doon na, napaiyak ang girl. Punyeta ka. Matagal kang nawala, tas ngayon magkita tayo. May boobs ka na pala. At mas malaki pa kaysa sa akin. Shut! Mga ka-joke, ready na ba kayo? Tara na! Han, nanaginip ako kagabi. Birthday ko na ra at binigyan mo ako ng regalong necklace, ring at bracelet. Lahat ay puro gold. Ganun ba, Han? Ano pa napanaginipan mo? Yun lang ang natandaan ko, Hon. At malinaw na malinaw pa sa isip ko. Ano kaya ang meaning yun? Pinakamaganda niyan ay hintayin mo na lang ang birthday mo. Tutal ay malapit naman na. 2 linggo na lang. Ay oo nga, sige na nga. Happy birthday, Han. Heto ang regalo ko, Han. I hope you like it. Thank you, Hon. Ano ba ito? Eddie, book on how to interpret your dreams. Bes, ano ang tawag mo sa BF mo? I call my BF Honey. Mahilig kasi siya sa matatamis eh. Eh ikaw naman, ano tawag mo sa BF mo? Ang tawag ko sa BF ko ay bote. Bakit? Mahilig ba siya uminom? Nope, parang bote kasi. From the neck up, walang laman. Ay naku, baha na naman. Kahapon ulan, ngayon swimming pool lang mga kalsada. Sino kayang superhero ang matawagan para mas solusyonan ang mga problemang ganito? Huwag kang makalala, Lola Pising. Ako ang iyong tagapagtanggol, Erapero, Defender of the Barangay. Tagapagtanggol? Baka makadagdag ka pa sa problema sa baha. Diba nung maglinis ka ng basura sa Manila Bay, pang photo ops ka lang, ibinabalik mo ang mga basura sa dagat para kunyari kinukuha mo. Ako si Bolya King. Gutom na ako at ang mga politikong tulad ko. Aba, sa wakas, lumabas din ang tunay na promotor ng mga tabaha. Naikatalaban din na akong mga buhayan ng ripunan. Pero teka, bakit bigla yatang dumami kayo mga buhayan na yun? Tama, fire up. Dumami kami. Kasi malilid ang mga buhaya sa tubig, sa ilog, sa sapa, at higit sa lahat, sa baha. Kaya pag ganitong baha,
lumalabas kaming lahat. Stop right there, Buwaya King! Justice shall prevail! Uy, partner! Mabuti at dumating ka. Tulungan mo ako. Huliin natin ang naglipa ng mga buhaya dito. Pero, hindi mo kailangang labanan silang lahat. Isa lang ang kailangan mong itumba. Ang pinakapinuno nila na promotor ng lahat. Kapag nahuli mo ang pinuno nila at naikulong, matatakot at magtatago na ang mga iyan. Aba. Hindi ako magpapahuli sa law, Erap. Sa marami na kaming nalon, Marami akong pamag-arak at lumapat ang sa bawat sangay ng gobyerno. Mahihirapang ang ubusin kami. Ganon ha? Tignan natin. Galit na ang mga taong bayan, kailangan nang maubos ang lahi mo at mga gahamang katulad mo. Take this, Walis Tambok Attack! Order! You're both guilty of overacting. Mga superhero kayo pero nasasalisihan kayo ng mga buwaya. Kung di pa nabundat yung isang buwaya at nagyabang sa dami ng kanyang nakulimbat, di pa magsisilabasan ang mga lintek na buwayang mga iyan. Paring Bruno, balita ko ay matalino ka daw sa math. Ay, oo naman pare. Ako pa. Sige nga pare, halimbawang binigyan kita ng 5 mansanas, 10 orange, 2 pakwan, at 5 saging. Ano ang sagot mo? O edi, maraming salamat. Anak, kunin mo nga ang walis sa kusina. Ayoko, tatay. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Kasama mo ang iyong guardian angel. Pwes, ang guardian angel na lang ang utusan mo. Three, two, one, joke time! Kumustang mga exams niyo sa school, mga anak? Mabuti po. Nakakuha po kami ni Tina ng isang daan. Magaling! Nagmana kayo sa talino ko. 60 po yung sa akin at 40 naman ho yung kay kuya. Ay. Patay kang bata ka. Naibilhan niyo po ako ng baril-barilan. Pabarilin ko po si tatay. Anak, saan mo natutunan yan? Masama yan. Ganon po ba? Di espada na lang. Sasaksakin ko si kuya. Diyos ko, huwag mong gagawin yan, anak. Masama yan. Ayoko nang marinig sa iyo yan. Kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Sorry po, Nay. Sige, manika na lang po, Nay. Good. Yan ang dapat mong ipabili sa akin. Samahan niyo na lang po ng karayom? Bakit, anak? Igagawa mo pa ba ng damit ang manika? Gagamitin ko po ang karayon sa pagkulang sa inyo. Kawawa naman yung kapitbahay namin, pare koy. Ha? Bakit? Ano ba ang nagyari? Dumedede lang yung bata. Nadisgrasya at namatay. Ha? Bakit ganun? Nahulog ba ang bata? Hindi naman, pare koy. Maayos naman daw nakahiga eh. Di naman daw malikot ang bata. Ganun pala. Bakit namatay, pare? Baka naman nalason, pare. Hindi naman, pare. Ano daw ang tunay na dahilan? Naupuan daw ng baka, pare koy.
Madaling araw na umuwi si Pedro at sinalubong siya ng asawa niya. Hoy Pedro, bakit ngayon ka lang umuwi? Hayop ka talaga. Madaling araw na ah. Saan ka na naman galing? Huwag ka na magalit, Bebang. Sa simbahan ako galing. Sinong lolokoin mo? Sarado ang simbahan sa gabi. Sigurado ka? Eh bakit? Natutulog bang Diyos? Joke time! Manny! Magaling ka raw sa spelling, sabi ni Rafi. Oo naman. Ano ba gusto mo i-spell ko? Sige nga, spell mo nga yung orange. Nililito mo ako, no? Anong orange ba yon? Yung prutas o yung kulay? Miriam Santiago resurrected. The flood control scam unleashed. Mr. President, distinguished colleagues, mga kababayan at mga chismosa sa gallery, good morning. Or should I say, good morning, dahil ito na naman, another scandal. Flood control scam. At sa tuwing may scam, parang teleserye. Same script, different actors. Alam nyo, I'm beginning to suspect that the Senate is not a legislative chamber, but a comedy bar, kung saan ang mga komedyante ay kami pala. Flood control project daw. Pero ang nangyari, ang pera, inulan ng biyaya ang bulsa ng mga korap. Flood control, mas mukha itong wallet control. Yung tubig hindi makontrol, pero yung milyon, mabilis lumangoy papunta sa Swiss bank accounts. I tell you, Mr. President, this is not flood control. This is flood your pockets control. Kung nagkataon, baka pati ang baha magalit na rin. Sabi ng baha, excuse me, I am doing my job. Bakit niyo ako ginagawang front ng scam ninyo? Grabe. Ang Pilipinas, hindi lang daw archipelago, kundi scam ipelago. Some senators are pretending, may scam? Hindi ko alam. Obvious na obvious. Para kayong nagtatago sa likod ng payong nabutas. Parang kayo yung estudyanteng hindi nag-aral, tapos kunyari nagulat na may exam. Colleagues, if stupidity were a crime, half of this hall would be in jail. The so-called flood control system is a bigger disaster than the typhoon itself. At least ang bagyo dumadaan lang ng 3 araw. Itong scam, panghabang buhay. Kaya I propose, let's rename it Project Bahatugan. We will have investigations. Opo, inquiry. Inquiry here, inquiry there. Para tayong mga bruha na nagpa-fortune telling, ano kaya ang nangyari sa pera? Aba, nasa bulsa na ng kontraktor. Do I need a third eye to see it? The contracts are so thick, para kang nagbabasa ng libro ni Tolstoy. Pero kahit gaano kakapal, wala kang makikitang honesty. Ang dami nilang legalist, para bang Latin words will drown the Filipino people. Kung gusto nila ng Latin, eto, I give them. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Translation, obvious na obvious, mga gunggong. You know, sometimes I ask myself, why am I here? Why do I torture myself with these clowns? Pero naisip ko, kung wala ako, walang magi-English dito ng ganito ka-tragic. Flood control daw. Pero yung project, delayed. Ang nagawa lang, ribbon cutting. Ribbon cutting na walang project. Pati yung ribbon, recycled pa. Let's do the math. Example lang ha. Budget, 10 bilyon piso.
Ang napunta sa actual flood projects, 100 milyong piso. Ang natira at naibulsa, 9.9 na bilyon. Umakyat na parang tubig paakyat sa penthouse ng luxury condo. Kung ganito palagi, I swear, mas mabilis pa magpatayo ng Noah's Ark kaysa flood control project natin. Senator, bakit walang proyekto? Kasi umulan po, ma'am. Excuse me, flood control project nga eh. Natural umulan. Dapat kayo pa ang sumasayaw sa ulan, hindi lumalangoy sa pera. Tay, may white lady daw po sa kusina. Sabi ni ate. Naku, huwag kang maniwala sa ate mo. Walang white lady sa kusina, Hano. Talaga po ba, tatay? Wala talaga. Pero teka at samahan mo ako sa kusina. At iinom lang ako ng tubig. Mga pick-up lines ko ba ang hanap ninyo? Narito ang napakahabang compilation ng mga pick-up lines na maaring gamitin ng mga kalalakihan sa kanilang mga crush. Aralin ninyong mabuti at baka makatulong ng malaki. Dito lang yan sa Miriam Santiago's pick-up lines. Para maiba naman, ang inyong mapapanood ay ang AI baby version ng inyong lingkod. Happy viewing sa inyong lahat! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat! Nagulat ba kayo sa akin? Ako ang baby version ni Miriam Santiago na magbibiday ng kaunting aliw sa ating pick-up lines. Handa na ba kayo? Let's go! Ate, kailangan mo ba ng balde? Bakit? Nag-uumapaw kasi kagandahan mo eh. May lisensya ba yung face mo? Bakit? Deadly weapon kasi eh. Minamalak na naman ang puso ko. Bakit? Paano kasi lading sinisigaw ang pangalan mo? Kuya, nasaksak ka ba? Bakit? Tinadtad ka kasi ng kagwapuhan eh. Huwag ka naling umiti. Bakit? Na-inlove lang ako sa'yo eh. I wish I was one of your tears. Bakit? So I could be born in your eye, run down your cheek, and die on your lips. Red horse ka ba? Bakit? Ang lakas kasi ng tama ko sa'yo eh. Miss, switch ka ba? Bakit? Kasi you turn me on. Papupulis kita. Ninakaw mo kasi puso ko. Are you a dictionary? Because you add meaning to my life. Miss, I lost my number. Can I have yours? Miss, I forgot your name. Can I call you mine? Miss, ice ka ba? Crush kita. Okay lang. Sweswertihin ka sa pag-ibig na yung taon pag naging akin ka. Meralco ka ba?
Pag numiti ka kasi may spark. Bangin ka ba? Nahulog kasi ako sa'yo. May butas ba yung puso mo? Na-trap kasi ako. I can't find my way out. Nabibingi ka na ba? Cause my heart has been screaming out your name for quite some time now. Tapos na ba yung exam mo? Para ako naman, sagutin mo. Okay lang na akong magbayad ng tuition fee mo. Basta, pag-aralan mo lang akong mahalin. Alam mo ba na scientist ako? At ikaw yung lab ko. May kilala ka bang gumagawa ng relo? May sira ata, relo ko. Pag ikaw kasi kasama ko, humihinto ang oras ko. Mahilig ka ba magluto na pancit canton? Kasi pag kasama kita, feeling ko, lucky me. A man went into a store and began looking around. He saw a washing machine and a dryer, but there was no price listed on them. He asked the salesperson, How much are the washer and dryer? $5 for both of them. Yeah, right. You've got to be kidding me. No, that's the price. Do you want to buy them or not? For that price? Yeah, I'll take them. He continued to look around and saw a car stereo system with a detachable face cassette player, a CD changer, amplifier, speakers, and subwoofers. How much? $5 for the system. Is it stolen? No, it's brand new. Do you want it or not? Yes, I'll take it. Next, he found a top-of-the-line computer with printer and monitor. How much? $5. I'll take that too. As the salesperson is ringing up the purchases, the man asked him, Why are your prices so cheap? Well, the owner of the store is at my house right now with my wife. What he is doing to her, I'm doing to his business. Halina kayong kumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Ma'am, mabuti at nakauwi na kayo. Nung nakaalis na kayo kanina, nakalunok ho ng ipis si baby. Ha? Eh anong ginawa mo? Wag na ho kayong mag-alala, ma'am. Pinainom ko na po siya agad ng baygon. Halina kayong kumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Alam mo, balang araw sasabihin mo rin sa akin na bembang tayo. Magtigil ka! Never na mangyayari yun! Ulol ka! Bastos! Di Kaya akong ipasabi sa'yo yan. Yew! Kahit kailan, hindi ko gagawin yun, Hano. Sige Sige! Sabihin mo nga, Six. 6. Sabihin mo, stay. Stay. Sabihin mo, love. Love. O kita mo na. Sinabi mo rin na love. Ha? Di ba ang sabi mo, bembang tayo? Ha? E di sige. Anak, alam mo ba na walang umaga sa Japan? Alam ko po. Kasi puro sila hapon. Sa isang liblib na kampo na nakabase sa Iraq, isang kapitan ng US Army ang destino doon. Kinabukasan, habang nag-inspeksyon siya, napansin niya na may camel na nakatali sa likuran ng barracks. Tinanong niya ang sarhento tungkol dito. Sarento, anong ginagawa ng camel na yan dito? Kapitan, masyadong malayo ang bayan dito sa kampo natin. Kaya't kung sino man ang gustong makatikim ng ligaya, nandito naman ang camel na siyang ginagamit namin. Bawal mag-alaga ng hayop dito sa kampo. Pero kung para sa moral ng troops, payag ako dyan. Makalipas ang 6 na buwan, hindi na makatiis ang kapitan. Kaya tinawag ang sarhento. Sarhento, dalhin mo dito sa tent ko ang camel. Pero sir... Wala nang pero-pero. Basta dalhin mo ang camel dito.
That's an order. Walang nagawang Sarento kung kaya't dinala niya ang camel sa loob ng tent. Makalipas ang 15 minuto, lumabas ang kapitan at nakaangiti. Sarento, ganito ba ang ginagawa ng mga troops pag nalulungkot sila? Hindi po, sir. Sinasakyan nilang camel papunta sa bayan para makahanap ng mga babae. Halina kayong tumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Magandang araw mga kakwela! Handa na ba kayo sa mga green jokes na hindi bastos? Pero siguradong mapapag-green ka sa kakatawa. Dito sa Green Jokes, Questions and Answers, lahat ng tanong may sagot, kahit medyo may pagkaberde sa pandinig. Kaya ihanda na ang iyong tawa dahil magsisimula na ang Green Jokes Question and Answer. Tanong, ano ang pagkakaiba ng parachute at condom? Sagot, pag nabutas ang parachute, patay kang bata ka. At pag nabutas ang kondom, buhay kang bata ka. Tanong, ano ang pagkakaiba ng chicken at chick? Sagot, ang chicken ay may pakpak pero ang chick naman ay may pekpek. Tanong, ano ang pagkakapareho ng beer at ni Erap? Sagot, simula sa leeg pataas, walang laman. Tanong, ano ang pagkakaiba ng kulangot at plato? Sagot, ang plato ay nilalagay sa ibabaw ng lamesa pero ang kulangot nilalagay sa ilalim ng lamesa. Tanong, ano ang pagkakaiba ng elepante at langgam? Sagot, pag namatay ang elepante, lalanggamin. Pero pag namatay ang langgam, hindi e-elepantehin. Tanong, ano ang pagkakaiba ng hawla at panty? Sagot, pag binuksan ng hawla, lalabas ang bird. Pero kung bubuksan ng panty, papasok ang bird. Tanong, ano ang pagkakaiba ng puwit at ulo? Sagot, ginagamitan ng una ng ulo pag pagod. Pero pag ginamit ang unang sa puwit, gustong magpagod. Tanong, ano ang pagkakaiba ng punong mataas at punong mababa? Sagot, pag nahululog ka sa mataas na puno, ito ang tunog. Bog! Ibig sabihin, patay ka. Pag nahulog ka naman sa mababang puno, ang tunog ay bog. Ibig sabihin, buhay ka pa. Tanong, ano ang pagkakaiba ni Erap at ni Rizal? Sagot, parehong silang nasa coin, si Rizal nasa peso coin pero si Erap nasa casino coin. Tanong, ano ang pagkakaiba ng kabayo at tao? Sagot, pag may takbuhan ng mga kabayo, maraming tao ang nanonood. Pero pag may takbuhan ng mga tao, walang kabayong nanonood. Halina kayong mamasyal at maligo sa beach. Manatili tayong malusog at masaya. Tawa-tawa lang at makinig rin ng mga nakakaaliw na jokes. Naliligo sa beach ang mga mag-ina. Nay, bakit po ang laki ng dede nyo parang papaya? Lawlaw o. Ikaw naman anak, magtataka ka pa, 5 kayo nagdede dyan. Nay, bakit po 5 eh? 4 lang kamang magkakapatid. Bakit? Di mo ba isasama sa bilang ang tatay mo? Ay!
Laging maging masaya, maging bago matulog, manood muna tayo ng mga nakatutuwang jokes. Katapos magbimbangan ng magpartner, panay pa rin ang hawak ng babae sa putotoy ng lalaki. Tuwan-tuwa kayo na hawakan yan. Gusto mo pa ulit? Hindi naman. Okay. Akala ko gusto mo pa eh. Nakatatlong rounds na rin tayo bakit gusto mo siyang hinahawakan? Wala lang. Namimiss ko lang. Meron kasi ako nito dati eh. Mga ka-joke! Ready na ba kayo? Tara na! BFF! Kumusta ka? Long time no see Oo nga, BFF Naging busy sa bahay Daming inayos at niligpit na mga kalat. Ganun ba, BFF? Pala, mag-uumpisa kami ng paluwagan. Baka gusto mong sumali? Nako, kayo na lang best friend forever. Hindi ako pwede dyan Bakit naman best friend forever? Virgin pa ako Hanggang ngayon, nangyuyusi ka pa pala, Peter. Oo, Johnny. Di na maialis eh. Nakakailang kaha ka sa isang araw? Nasa 3 siguro, Johnny. Magkano naman isang kaha? 80 pesos. Kung nakaka3 kaha ka sa isang araw at 80 piso ang bawat isa, di nakaka7,200 ka sa isang buwan. Sa isang taon, nakaka86,000 piso ka. Tama? Oo, ganun na nga. Alam mo ba na kung di ka nagyuyusi, naipon mo sana yung pera mo, nailagay mo sa bangko, at nakabili ka na sana ng sports car? Matanong naman kita. Nagyuyusi ka ba? Hindi. Oo, ganun pala Dapat may sports car ka na. Nasaan yun? Halina kayong tumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. May nakilalang chicks si Miko sa bar. Medyo may edad na. 46 na taong gulang. Pero maganda at may hubog pa rin ang katawan. Nakipaglandian siya kay Miko. At makalipas ang ilang minuto, ay niyaya niya si Miko sa bahay niya. Habang nasa kotse sila at pinabaybay ang daan, patungo sa bahay ng babae, nagsabi to ng, Nakasubok ka na ba ng 3 na magnanay kasama mo sa kama? Hindi pa. Gusto mo subukan? Tumango si Miko at pinagpawisan sa excitement. Pagdating sa bahay, pumasok sila. At pinaupo si Miko sa sofa. Tapos sumigaw siya ng, Nay, gising ka pa? Nag-inuman ang dalawang magkaibigan. Paring Bruno, hihiwalayan ko na talaga ang asawa ko. Maghihiwalay na kami. Bakit naman paring Toto? Sayang naman yung 20 taon yung pagsasama. Binato na naman ako ng plato kagabi Ikaw naman pare, hindi ka na nasanay sa misis mo. Ilang taong ka nang binabato nun di ba? Ayoko na talaga paring Bruno. Asintado na siya. 2 gabi na akong tinatamaan Paring Toto, di ba Batanggenyo ka? Ay, oo pare. May tatanong sana ako Ay, ano ba ang iyong tanong pare? Ano ba to sa salitang Batanggenyo? Don't do unto others what you don't want others do unto you. Ganito iyan, paring Bruno. Makinig ka ha. Alay, huwag kang gayon. Kung maggagayon ka, huwag gayon.
Okay, class. I'm Miss Alindog, your new math substitute teacher. Mr. Juan Terrano, please answer this. Ano pinagiba ng 69 sa 60? Ma'am, para sa akin, pareho lang po sila ng posisyon, kaya po lang mas kadiri ang 6.9 kasi po may period. Alam nyo, lalaginip ako kagabi. Isang eroplano daw ang naglalakbay sa himpapawid patungo sa Estados Unidos. Sakay ang ilang mahahalagang tao sa mundo ang biglang nag-crash. Ang mga naturang sakay ay ang mga presidente ng Estados Unidos, Russia at Pilipinas. Ito ay sina Presidente Donald Trump, Presidente Vladimir Putin, at Presidente Bongbong Marcos. Sila ay humarap kay San Pedro para husgahan kung saan sila nararapat na lumagay, langit ba o sa impyerno. Dahil sa biglaan ang kanilang mga pagpanaw, marami silang katanungan na gustong masagot. At dahil alam nila na nakikita ni San Pedro ang mga kadanapan at magaganap sa lahat ng bagay, naisipan nila magtanong. Unang nagtanong si Donald Trump. St. Peter, when will corruption in the U.S. government end? Mga 5 taon pa, Donald! Oh my God! Yun lang at napaiyak talaga si Donald Trump. Mabilis naman na sumunod na magtanong si Vladimir Putin. How about Russia, St. Peter? When will corruption end? Mga 20 taon pa, Vladimir! I pity my country! Napahagulgol din ng malakas si Vladimir sa awa sa kanyang bansa. Bongbong naman huling na nagtanong. St. Peter, kailan po ba matatapos ang corruption sa Pilipinas? Yun lang at napahagulgol ng malakas si St. Peter. Sa original joke, nagtapos ito sa malakas na hagulgol ni St. Peter. Pero nagkaroon ng karugtong ito. Narito at tunghayan natin. Bakit po, St. Peter? Nagtanong ka pa. Ngayon, taon 2025, nanganak ng husto ang mga buhaya sa gobyerno. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, puro kayo corrupt. Ay, naku. Sa halip na mabawasaan ang corruption, nadagdagan pa at lumaganak na ito sa buong kapuluan. Aba, ay kumalat na sa bawat sanglay ng gobyerno, Ang kinurakot ba naman ay pera na gagamitin sana sa pagkontrol ng baha? E di ang mga pobreng Pilipino, ninakawan na nga, nagtitiis pa na lubog sa baha unti-unti, na rin nararamdaman ang pagbagsak ng mga tulay at mga infrastruktura na substandard. E saan dadaan ang mga biyahero niyan? Pati yung pondo para sa PhilHealth ninyo, nasaan na? Hindi lang makapagreklamo ang mga Pinoy dahil isa-isa lang naman talaga kung magkasakit ang mga tao. Pero ang baha, mass destruction na yan. Sabay-sabay na apektado ang tao, lalo na ang mga mahihirap na lubog ang mga bahay sa baha. Hay buhay. Pati akong nananahimik na, napapaiyak pa. One day, a young man arrested for stealing at the department store was brought to the court for arraignment. The judge asked him, Tell me, young man, why are you arrested? I was arrested for shopping too early, Honorable Judge. Well, that's not a crime. Anyway, how early were you shopping? Honorable Judge, it's a few hours before the opening time. Isang malamig na gabi ng Disyembre,
Bandang alas 9 na noon, naisipan ng mag-asawa na matulog ng maaga. Dear, matagal-tagal na rin tayong di nakabembang ah. Pwede ba tayo makaisa ngayon? Nakuhan? Wrong timing ka naman. Di ako pwede ngayon. Grabe ang pagod ko eh. Is that your final answer? Final answer. Okay yan. Can I phone a friend? Two wives are buying groceries in the local market. You know, BFF, whenever I see a itlog na pula, naalala ko ang itlog ng mister ko. Bakit? Ganyan ba kapula? Nako, hindi BFF. Ganyan siya kaalat. Ako naman, Mare, whenever I see a potato, naalala ko ang itlog ng mister ko. Bakit? Ganyan ba kalaki? Hindi! Ganyan siya kadumi! Good morning, pare koy! Bakit humahangus ka at tila takot na takot? Pare, tulungan mo ako! Panay ang kalabit ng asawa ko! Ano naman ang problema mo? Wala ka ba sa mood? Ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Anong problema ka dyan? Matagal nang patay ang asawa ko, no? Two good-looking men and a woman met at a bar. After having a couple of drinks, they decided to go to a secluded place for a tryst. Upon arrival at their destination, and before the man even could touch the woman, she says, I really should have mentioned this earlier, but I'm actually a hooker, and I charge $20 for sex. The man reluctantly paid her, and they did their thing. After a cigarette, the man just sat in the driver's seat, looking out the window. Why aren't we going anywhere? Asked the girl. Well, I should have mentioned this before, but I'm actually a taxi driver, and the fare back to town is $25. Isang umaga, umuwing galit na galit si Marissa. Anong ba namang klase ang doktor na yan? Buisit? O ateng, bakit galit na galit ka na naman? Kasi ba naman, nagpunta ako sa doktor kanina para magpa-check up. O ano nangyari? Ano ba pina-check up mo? Nung i-check up na niya ako, tinanong niya ako kung ano ang problema ko. Di sinabi ko, Dok, nagtatae po ako. O ano naman ang sabi niya? Sagot ba naman sa akin? So, nagtatae ka pala eh. Bakit sa akin ka pa pumunta? Sana dumiretso ka na lang sa CR. Sa bahay ng isang mag-asawa na ilang buwan pa lang ang nakalilipas mula nang ikasal sila. Good evening, Labs. May magandang balita ako sa iyo. Talaga, Labs? Ano yun? Malapit na tayo maging 3 sa bahay na ito. Talaga, Labs? Ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Ba't naman, Labs, at ganyan ang nararamdaman mo? Oo naman, Labs. Sabik na yata ako maramdaman na magiging 3 na tayo dito. Talaga, Labs? Yehey! Matutuwa sigurado si nanay niyan. Dito na kasi siya titira eh. Ganun ha? Dito titira ha? Ikaw ang titirahin ko ngayon. Anong sabi ng posporo sa isa pang posporo? Alam ko na yan. Ang sabi ng posporo sa isa pang posporo match tayo, di ba? Mali. Paano makapagsasalita ang posporo? Posporo nga. Bobo. Kaya wala naliligaw sa iyo eh. Tell me frankly, Juan, how many women have you slept with? Only you, Han. I don't believe you.
You replayed boy in your younger years. Come on, tell me, how many? I'm telling the truth, Han. Only you. Because with the other girls, I was wide awake the whole night. Isang araw, may isang matandang babae ang pumunta sa bangko. May dala siyang bag na puno ng pera at ipinipilit na gusto niyang makausap ang presidente ng bangko dahil kailangan niyang magbukas ng savings account para sa dala niyang pera. Kaya ang ginawa ng mga empleyado, sinamahan siya sa opisina ng presidente. Sa loob ng opisina, tinanong siya ng presidente. Gaano po ba kalaking pera ang gusto niyong i-deposito, Lola? 10 milyong piso. Ang mabilis na sagot ng matanda, sabay latag sa dalang pera sa mesa. Sige po, at ipapagawa ko na ang mga papers at nang may deposito na po ito. Saktong 10 milyon ito. Ano po? Nabigla ang presidente at may halong pagdududa kung paano nagkaroon ng ganon kalaking pera ang kaharap niya, kaya tinanong niya ito. Ma'am, nagulat lang po ako sa napakalaking halaga na dala-dala ninyo. Kung ayos lang po sa inyo, pwede ko bang malaman kung saan po galing ang mga perang yan? Iho, sa pakikipagpustahan ko lang yan nakuha. Pustahan? Anong klase pong pustahan? Halimbawa, pustahan tayo na ang bayag mo ay hugis parisukat. Itataya kong lahat itong perang dala ko. Lola naman, paano naman mangyayari yun na ang bayag ko hugis parisukat? Sigurado po ba kayo? Baka pagsisihan nyo lang yan sa bandang huli. O, ano tinatanggap mo ba ang hamon ko? Walang problema, Lola. Pupusta ko ng 10 milyon na ang bayag ko, hindi hugis parisukat. Okay, dahil sa malaking pera ang nakataya dito, bukas isasama ko ang aking abogado para maging witness sa napagkasunduan natin. Okay lang ba sa iyo yun? Wala pong problema, Lola. Sagot ng presidente ng bangko habang nakaangiti. Alam niyang sa kanya na ang 10 milyong piso. Kinagabihan sa bahay ng presidente, para makasiguro tiningnan niya sa salamin ang kanyang bayag, paikot-ikot at paulit-ulit kung hugis bilog na ito kabaligtaran sa hula ng lola na hugis parisukat ito. Pagkatapos niyang tingnan, na yon sigurado na siya na bilog na ang kanya at matatalo niya sa pustahan ang matandang babae. Kinabukasan, eksaktong 10:10 ng umaga, dumating ang lola kasama na ang kanyang abogado sa opisina ng presidente. Pinakilala niya muna ang kanyang abogado sabay sabi sa presidente. Iho, ang pustahan natin ay 10 milyon na ang bayag mo ay hugis parisukat. Ang walang pag-alinlangang sabi ng lola. Sumang-ayon naman kaagad ang presidente sa halagang napagkasunduan nila. Kaya sinabi ng matandang babae na ibaba na niya ang kanyang pantalon para makita nila kung anong hugis nga meron ang presidente. Sumunod naman ang presidente. Maingat na tiningnan ng lola ang bayag ng presidente at nagtanong kung pwede niya itong hawakan para makasigurado siya. Sige, Lola. Kayo po ang bahala. Ang 10 milyon ay napakalaking pera. Kaya kailangan sigurado tayo. Sa tagpong yon, napansin ng presidente na inuuntog ng abogado ang uno niya sa dingding ng opisina. Kaya't nagtatakang nagtanong ang presidente ng bangko sa lola. Ano bang kalokohan ang ginagawa ng abogado nyo, Lola? Wala naman. Meron lang naman kaming 50 milyon na pustahan. Na sa araw na ito, hahawak-hawakan ko ang bayag ng presidente ng bangko. Isang araw, isang maganda at malindog na babae ang nagtungo sa klinika ng isang dentista. Kadyat itong pumasok, umupo sa dentist chair, nag-alis ng suot na panty at bumukaka. Ma'am, isa po akong dentista at hindi obigay ni... Pero ikaw ang gumawa ng pustiso ng mister ko, kaya ikaw dapat ang magtanggal nito.
Anak, kunin mo nga ang walis sa kusina. Ayoko, tatay. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Kasama mo ang iyong guardian angel. Pwes, ang guardian angel na lang ang utusan mo. Class, ano ang unang dapat gawin kapag lumilindol? Ikaw, Felipe, anong gagawin mo? Magkatago po ako sa ilalim ng kama o lamesa, ma'am. Okay yan, Felipe. Ikaw naman, Maria, anong gagawin mo? Ma'am, dadapa po ako sa flooring para hindi po ako matumba. Good, Maria. Pero dapat sa lugar na walang babagsak na anumang bagay. Ikaw naman, Erap, anong gagawin mo? Ma'am, gagawin ko po ang pinakamabisang paraan para huminto ang pagyanig. Bubuksan ko po ang ilaw. Ha? Bakit? Meron bang ganong paraan para huminto ang lindol? Kasi po, sa kubo namin madalas lumindol paggabi. Pero kapag sinindihan ko na ang ilaw, biglang tumitigil. May tanong ako pare, kapag uminom ka ba ng kape, di ka makakatulog? Siyempre kape yun eh, di ka makakatulog pag uminom ka ng kape. Ganun ba? Baligtad tayo. Talaga? Ibig ko sabihin nakakatulog ka pag uminom ka ng kape. Hindi! Anong baligtad na sinasbi mo? Baligtad tayo! Kasi di ako makainom ng kape pag tulog ako. Congratulations, Bongbong, for winning the presidency. Ano naman ang unang-una mong gagawin para sa ikauunlad ng ating bansa? I, President Bongbong Marcos, I will put an end to poverty and mass starvation in the Philippines. Nako, Bongbong, magkakaproblema kayo. At bakit naman hirap? Alam mo yung poverty, madali lang yan tapusin, pero yung masturbation, abay, mag-isip-isip ka muna. Human rights violation yan. Ako, sinasabi ko sa'yo. Joke time! Hi! Hello, do we know each other? Not really. But I know that you are the father of one of my kids. Talaga? Kailan kaya kami nag-meet nito? Baka siya yung naka one night stand ko noon na nakilala sa isang party 8 years ago. Ikaw ba yung naka one night stand ko 8 years ago? Nag-meet ba tayo noon sa party ni Mayor June? Ay, hindi po. Estudyante ko po si Mark na anak ninyo. Teacher po ako sa elementary school na pinapasukan ng anak ninyo. Okay, class, I'm Miss Alindog, your new math substitute teacher. Mr. Juan Terrano, please answer this. Ano pinagiba ng 69 sa 60? Ma'am, para sa akin, pareho lang po sila ng posisyon, kaya po lang mas kadiri ang 6.9 kasi po may period. Joke time! A married man was having an affair with his secretary. One day, after a passionate afternoon, they fell asleep at her place and woke up around 10 p.m. As he quickly got dressed, he asked her to take his shoes outside and rub them through the grass and dirt. Confused, she did it anyway. He slipped them on and headed home. When he walked in, his wife immediately asked, "Where have you been?" The man replied, "I can't lie to you, darling. I've been having an affair with my secretary. I fell asleep in her bed and just woke up." The wife looked at his shoes, then shouted, "You liar! You've been playing golf." A couple had been married for 40 years, and he managed all of the money. He told his wife that he did not ever want her to look inside the safe. One day, when he was away
Her curiosity got the best of her, and she looked into the safe and found $10,000 and 3 eggs. When her husband returned home, she told him what she had done. He said, "I told you never to look inside the safe." She answered, "Too bad. I did. But I don't understand what the 3 eggs are doing in the safe." The husband said, "Well, to be perfectly honest, I put an egg in the safe every time I have an affair with another woman." The wife said, "I am not pleased about that, but then again, I suppose 3 times in 40 years is not all that bad." The man answered, "I should also tell you that when I get a dozen eggs, I sell them. And that is where the money comes from."